Magandang gabi mga kababayan. Ako si Lan ng #WalkWithLan at welcome sa isa pang matapang na episode ng channel na ito. Ngayong araw na ito, March 12, 2026, may bomba na naman sa Malacanang. Confirmed ha? Si Cristina Garcia Frasco, anak yan ng dating gobernador ng Cebu na si Gwen Garcia. Asawa yan ng Cebu representative, si Duke Frasco. Tourism Secretary po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Out na bilang Tourism Secretary. Pero hindi siya tinanggal ng tuluyan. Binigyan siya ni PBBM ng bagong posisyon, Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Ano ito? Promotion? Sidestep? O subtle na parusa? Huwag kayong mag-alala dahil dito sa channel na ito, hindi tayo basta-basta naniniwala sa official statements. Susuriin natin ang facts, ang history, at ang posibleng hidden agenda. Kung ikaw ay estudyante, young professional, o OFW na gustong maintindihan kung bakit mahina pa rin ang tourism natin kahit tapos na ang pandemic, manatili kayo hanggang dulo. Hit that like button kung excited ka sa deep dive at subscribe na para hindi ka ma-miss ang mga ganitong expose. Let's go! Una, kilalanin natin ulit siya, si Cristina Garcia Frasco. Anak yan ng dating gobernador ng Cebu, Gwen Garcia, political dynasty from Cebu. Yung One Cebu Party na sumuporta kay Marcos noong 2022 elections. Dati rin siyang mayor ng Liluan, Cebu. Spokesperson din siya ni VP Sara Duterte. Oo nga, no? O pa... Tapos bumaligtad no? Anyway, bata pa siya, 40, charismatic, at may strong local government experience. Sa simula, mukhang perfect match. Tourism needs someone who can work with LGUs. Right? Tama, di ba? Pero, fast forward to 2026, may mga tanong na, effective ba talaga? O puro show lang? Okay, positive muna tayo. Fact-based. Sa ilalim ni Secretary Frasco, pinush ang Love the Philippines campaign. Though may logo controversy dati. Alam niyo laging nagkaganyan no? Nagkakaroon ng problema sa logo, may mga nagclaim, pati yung mga videos, promotional videos nila, may mga kinukuha daw sa ibang bansa, etc. Nag-focus sa domestic tourism during recovery. Malaking bagay ito para sa local economies. Partnerships with LGUs strengthened. Halimbawa, community-based tourism projects. From low pandemic numbers, umakyat sa millions ulit. Pero hindi pa rin tayo nakaka-reach ng pre-pandemic levels compared to neighbors like Thailand or Vietnam. Target for 2025 to 2026 was ambitious, pero may reports na hindi na-meet ang 7.7 million visitors goal. Parang siya yung cheerleader ng tourism, magaling mag-motivate. Pero yung actual scoreboard, siya pang debatable. She also addressed misinformation about Philippine safety. Good move yan. Kasi yung perception ng unsafe talaga problema natin sa foreign tourists. Ngayon, ang masarap na parte, criticisms. Una, yung magazine cover controversy, early 2026. May lifestyle magazine na featured siya prominently. Sabi ng critics, self-promotion daw instead of promoting destinations. Photographer pa nga nag-complain na binayaran para mag-shoot ng spots pero ending mukha niya ang laman. The usual politiko, no? Kahit yung kay Gordon dati, ganun din di ba? Mukha rin niya ewan ko ba, hindi ko alam. No reason to promote myself. Pero netizens, bakit mukha mo ang prino-promote? Classic. Pangalawa, performance. Tourism natin laging behind ASEAN peers. Infrastructure issues,
visa policies at connectivity. Hindi lang DOT problema, pero as secretary, accountable siya. Congress pa nga nag-cut ng branding budget at sinisi niya sila. Pangatlo, political ties. As Cebu political clan member at Sara Alay, may perception na political appointee kaya pure expert. Sa politics, cabinet posts ay chess pieces. Kapag hindi na-align sa bigger agenda, reshuffle. Tanong, was tourism under her success story or liability? Okay, eto po Ito yung official statement ng pambansang spokesperson. To strengthen implementation of priority national initiatives at community level dahil sa climate hazards, thanks daw for her service at useful yung experience niya sa LGUs. Pero critically, bakit ngayon, after months of speculation, may reports dati na diplomat daw papalit o iba pang names? Parang promoted to advisor role. Pero advisor lang. Parang piso per year lang yata yan. No? Walang department control. Parang thank you for your service, pero may bago na tayo. At temporary OIC Undersecretary Verna Vensuceso. Sino kaya ang permanent replacement? Abangan! Bagong title Focus on climate-related hazards. Disruptions sa local economies. Ibig sabihin, mas malawak. Hindi lang tourism, kundi buong community resilience versus typhoons, floods, etc. Relevant sa Pilipinas. Disaster-prone tayo Her LGU experience fits. But, is this a demotion? Disguised as promotion? Walang line item budget like secretary. Mas advisory. Sa politics, ganito minsan, move sideways para hindi mukhang tinanggal. Tapos later on, magre-resign na lang. Malaking impact sa climate agenda ni Marcos ang implication. Pero ang tanong, will she succeed or just another title? Alam nyo mga kaibigan, para sa tourism, leadership vacuum muna. Paano ang recovery? New secretary needed ASAP. As in, now. Para sa politics naman, Marcos cabinet reshuffles continue. Sign ba ito ng consolidating power or responding to underperformance? Para sa atin, mga kabataan at OFWs, importante ito. Tourism equals jobs, remittances. Kung mahina, apektado tayo, kaya kailangang inform tayo. So, mga kababayan, confirm na. Cristina Frasco out sa DOT in sa new advisor role. Achievement o failure? You decide. Comment down below. Ano sa tingin ninyo? Promotion ba ito o polite exit? Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Like, share, subscribe. Bell on. God bless the Philippines. See you next episode. Mabuhay ang Pilipinas.